Genesis chapter 31, verse 1 up to 27. At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsisipagsabi, kinuha ni Jacob ang lahat na nang sa ating ama at doon sa mga sa ating ama at tinamo niya ang buong karangalang ito. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban at narito hindi sumasakanyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan, at ako'y sa iyo. At si Jacob ay nagsugo at tinawag ni Raquel at si Leah sa bukid, sa kanyang kawan. At sinabi sa kanila, nakikita ko ang mukha ng iyong ama, na hindi sumasa akin na gaya ng dati. Datapwat ang Diyos ng aking ama ay sumasa akin. At nalalaman ninyo na ang aking buong lakas ay pinaglingkod ko sa inyong ama. At dinaya ako ng inyong ama at binagong makasumpong ang aking kaupahan. Datapwat, hindi pinahintulutan siya ng Diyos na gawan ako ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kaupahan mo, kung magagayoy, nanganganak ang lahat ng kawan ng mga may batik. At kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit ang magiging kaupahan mo, kung magagayoy, ang lahat ng kawan ay manganganak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at iminigay sa akin. At nangyari na sa panahon ang kawan ay naglilihi, ay itiningin ko ang aking mga mata at nakita ko sa panaginip. At narito ang mga kambing na lalaki na nakatakip sa kawan ay mga may guhit, may batik at may dungis. At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos sa panaginip, Jacob, at sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng kambing na nakatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dungis, sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. At nagsisagot si Raquel at si Leah at sa kanya sinabi, mayroon pa ba kaming natitirang bahagi o mana sa bahay ng aming ama? Hindi ba inaari niya kaming taga-ibang bayan? Sapagkat ipinagbili niya kami at kanyang lubos na kinain ang aming halaga, sapagkat ang buong kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay amin yaon at sa aming mga anak. Ngayon nga, gawin mo ang lahat na sinabi sa iyo ng Diyos. Nang magagayoy, tumindig si Jacob at pinasakay sa mga kamelyo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa at dinala ang kanyang lahat na hayop at ang kanyang buong pag-aaring tinipon, ang hayop na kanyang napakinabang na kanyang tinipon sa Padan Aram, upang pumaroon kay Isaac na kanyang ama sa lupain ng Kinan. Si Laban nga ay umaon upang gupitan ang kanyang mga tupa at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinangkilik ng kanyang ama. At tumanan si Jacob na di nalalaman ni Laban na taga Syria. Sa di niya pagbibigay, alam na siya ay tumakas. Ganito tumakas si Jacob 10 ng buong kanya at bumangon at tumawid sa ilog ng Euphrates at siya ay tumungo sa bundok ng Gilead. At binalitaan si Laban sa ikatlong araw na tumakas si Jacob at ipinagsama niya ang kanyang mga kapatid at hinabol niyang 7 araw at kanyang inabutan sa bundok ng Gilead. At naparoon ang Diyos kay Laban na taga Syria sa panaginip sa gabi at sa kanya sinabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At inabutan ni Laban si Jacob at naitirik na ni Jacob ang kanyang tuldas sa bundok. At si Laban 10 ng kanyang mga kapatid ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. At sinabi ni Laban kay Jacob,
Ano ginawa mo na tumanan ka ng di ko nalalaman at dinala mo ang aking mga anak na parang mga bihag sa tabak? Bakit ka tumakas ng lihim at tumanan ka sa akin at hindi mo pinaalam sa akin upang ikaw ay napag-alaman kung may sayahan at may awitan, may tambol at may alpa? Amen, Lord.